Matthew chapter 7. Ang paghusga sa kapwa. Verse 1. Huwag niyong husgahan ang kapwa niyo para di kayo mahusgahan ng Diyos. Verse 2. Kasi huhusgahan kayo ng Diyos ayon sa paghusga niyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit niyo sa iba. Verse 3. Bakit pinapansin mo ang puwing sa mata ng kapatid mo, pero di mo pinapansin ang napakalaking kahoy sa sarili mong mata? Verse 4. Paano mo masasabi sa kapatid mo, halika, aalisin ko yung puwing sa mata mo, kung may napakalaki namang kahoy sa mata mo? Verse 5. Ang plastic mo, alisin mo muna yung napakalaking kahoy sa sarili mong mata, saka ka makakakita ng malinaw para tanggalin yung puwing sa mata ng kapatid mo. Verse 6. Huwag niyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Babalikan at lalapain lang kayo ng mga yon. Huwag niyong ihagis ang mga perlas niyo sa mga baboy. Tatapak-tapakan lang nila yon. Humingi, maghanap at kumatok. Verse 7. Humingi kayo at bibigyan kayo. Maghanap kayo at makakahanap kayo. Kumatok kayo at pagbubuksan kayo. Verse 8. Dahil makakatanggap ang bawat humihingi, makakahanap ang naghahanap, at pagbubuksan ang bawat kumakatok. Verse 9. Sino ba sa inyo ang magbibigay ng bato pag humihingi ng tinapay ang anak nyo? Verse 10. Meron ba sa inyong magbibigay ng ahas sa anak nyo pag humihingi siya ng isda? Verse 11. Kung kayo nga na masasama, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak nyo, paano pa kaya ang tatay nyo sa langit na nagbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya? Verse 12. Gawin nyo sa iba ang gusto nyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng law ni Moses at ng teachings ng mga prophets. Ang makitid na pintuan. Verse 13. Pumasok kayo sa makitid na pintuan. Malapad ang pintuan at maluwag ang daan papunta sa lugar kung saan ka mapapahamak, at marami ang dumadaan doon. Verse 14. Pero makitid ang pinto at masikip ang daan papunta sa buhay na walang hanggan, at kakaunti lang ang nakakahanap nun. Nag-warning si Jesus tungkol sa mga fake na prophets. Verse 15. Mag-ingat kayo sa mga fake na prophets. Lumalapit sila sa inyo na parang maamong tupa, pero ang totoo, mga mababangis na wolf sila. Verse 16. Makikilala nyo sila sa mga gawa nila. Hindi nagbubunga ng ubas o ng prutas na fig ang mga matitinik na halaman. Verse 17. Mabuti ang bunga ng mabuting puno, pero masama ang bunga ng masamang puno. Verse 18. Di pwedeng magbunga ng masama ang mabuting puno, at di pwedeng magbunga ng mabuti ang masamang puno. Verse 19. Pinuputol at tinatapon sa apoy ang bawat puno na masama ang bunga. Verse 20. So, makikilala nyo ang mga fake na prophets sa mga ginagawa nila. Di ko kayo kilala. Verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord ay makakapasok sa kaharian ng langit. Yung mga taong sumusunod lang sa kalooban ng Ama ko sa langit ang makakapasok doon. Verse 22. Sa Judgment Day, maraming magsasabi sa akin, Lord, Lord, di po ba nag-preach kami ng mensahe mo? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga miracles sa pangalan mo? Verse 23. Pero sasabihin ko sa kanila, di ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin ang sasama nyo. Ang dalawang nagtayo ng bahay. Verse 24. Kaya ang bawat nakikinig at sumusunod sa mga salita kong ito
ay maikukumpara sa matalinong tao na nagtayo ng bahay na bato ang pundasyon. Verse 25. Umulan ng malakas, bumaha at hinampas ng malakas na hangin ang bahay na yon, pero di yun bumagsak dahil yun ay nakatayo sa bato. Verse 26. Ang bawat nakikinig sa salita ko, pero di naman sinusunod ito, ay maikukumpara naman sa taong bobo na gumawa ng bahay na tinayo sa buhangin. Verse 28. Umulan ng malakas, bumaha at hinampas ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ito at wasak na wasak. Ang authority ni Jesus. Verse 28. Bumilib ang mga tao kay Jesus nang marinig nila ang teaching niya. Verse 29. Dahil nagturo siya ng may authority, di tulad ng mga teachers ng law.